Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Jansky, ang mag-uulat sa inyo ngayong gabi. Ito nga pala ang Lipad Balita. Unang balita, halos 10 milyong halaga ng iligal na droga na nasamsam sa isang linggong operasyon sa Bicol. Sa Legazpi City, nasamsam ng Police Regional Office sa Bicol ang halos 10 milyong halaga ng iligal na droga. Sa isang linggong anti-drug operation mula Hulyo 28 hanggang Agosto 3. Nagresulta sa pagkakasamsam ng iligal na droga na nagkakahalaga ng 9,944 na piso. Ayon sa mga opisyal, kabilang dito ang 2 pagpapatupad ng search warrant, 15 bypass operation, at isang iba pang operasyon na inisyatibo na opisyal. Mag-iimbestiga pa sila tungkol dito. Samantala, 18 tao ang naaresto nila. 3 dito ay ang matagal nang sangkot sa drogang ito o sa operasyon na ito. At 14 naman ang bagong nahuli. Nasamsam ang kabuang 1,461 ang gramo ng shabu at 68 gramo ng marijuana. Muli pa silang mag-iimbestiga kung meron pa silang kasama o sangkot dito. Ang pangalawang balita, ang papel ni whistleblower Julie Pandindongan sa kaso ng mga nawawalang sa bungero. Nagbanta umano si Atong Ang na papatayin ang buong pamilya ni Julie Pandindongan. Nagpilitan siyang labanan ang kanyang dating amo. Sinabi ni Ang, "Sabi ko sa kanya, okay lang patayin mo ko, pero patayin mo ang buong pamilya ko, hindi pwede yun." Sabi ni Pandindongan sa isang press conference noong Hulyo 14, napatayo pa siya mula sa kanyang kinaupuan. Sinabi ni Pandindongan na hindi ako binigyan yan para sa mga missing sa bungero. Wala siyang binigay ng pera na para pumatay ng tao at bayaran ako. Nang humarap si Pandindongan sa mga kaso, sinabi ni Ang na nagbigay siya ng illegal assistance dito at tulong pinansyal sa pamilya ni Pandindongan. Pangatlong balita, tinitingnan ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagpapatigil ng pag-angkat ng bigas habang isinusulong nito ang mas mataas na taripa. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Joycel Pantilio, ang muling pagpapatupad ng 25% taripa ay magtataas sa presyo ng inaangkat na bigas at magbibigay daan sa mga lokal na magsasaka na maibenta ang kanilang ani sa mas makatarungang halaga. Samantala, tiniyak ni President Ferdinand Marcos Jr. na palalawakin sa buong bansa ang 20 pesos kada kilo ng bigas program. Dagdag pa niya, maaaring sagutin ng mga nanang pamahalaan ang buong gastos para sa naturang programa pagsapit ng 2026. At dito na nagtatapos ang aking nagbabagang balita, maliinit na balita. Muli, ako si Jansky John Luis na nag-uulat sa inyo tuwing gabi. Mag-iingat kayo.
mga kapatid.